Isa na namang pigil hininga na bakbakan ang magaganap sa November 11 dahil ang dalawang kupunan na ito ay maituturing na nag-improve this season at yan ay ang paghaharap ng Akari Power Charger at Chocomucho Flying Titans. Sino kaya ang makakakuha ng momentum? Mapipigilan kaya ni Fifi si Sisi? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Malaki ang inakyat ng Chocomucho nang sunod-sunod nilang mapagtagumpayan ang kanilang laban pagkatapos silang matalo ng kanilang sister team na Creamline Cool Smashers. Sa ngayon may 4 na silang panalo at 1 talong record at nasa pang-4 naman silang pwesto sa team standing. Habang ang Akari Power Chargers ay nakapagtala naman ng 3 panalo at 2 talong record. At napwesto ito sa pang-8 sa team standing as of November 9, 2023 sa PVL All-Filipino Conference. Magiging tinik naman ng Akari sa opensa si Sisi Rondina para sa Chocomucho dahil nasa pang-4 ito sa pwesto ng mga best spiker at nakapagtala ng 38.73% success rate. Kaya magiging sakit sa ulo si Sisi ng mga blockers ng Akari. Pero hindi naman papayag dyan si Ezra Madrigal at Faith Nesperos na nasa pangatlo at pang-4 sa pwesto ng best blockers. Kaya kailangan talaga nilang pigilan ang scoring machine ng Flying Titans. Pero huwag ka, dahil baka isa sa kanila ay makiller block din ni Sisi na nasa pang-7 pwesto din sa best blockers. O diba? Talagang pahirapan talaga ito sa opensa. At kung pagdating naman sa best server, aba, all around naman ang cherry bomb dyan dahil pasok ito sa pang-7 pwesto sa best server at nakapagtala ng 0.31 average by set. Sumunod naman ang Big D ng Pinas na si Dindin Santiago Manabat na nasa pang-8 sa pwesto at nakapagtala ng 0.30% average by set. Pero maaasahan pa rin ng Chocomucho si Sisi Rondina dyan pagdating sa best receivers dahil pasok pa rin ito sa top 10 sa best receive at nasa pang-6 sa pwesto at nakapagtala ng 28.70 efficiency. Grabe naman itong si Sisi. So kahit anuman kabigat ang mga service ni Dindin, yakang-yaka pa rin yan ni Sisi Rondina. Isa rin ito sa malaking role pagdating sa steady receive dahil maidi-deliver ito patungo sa setter na hindi ito naghahabol. Kaya kudos talaga kay Sisi sa mga ganitong role. Pasok din naman si Faith Nesperos ng Akari sa best receivers at nasa pang-10 ito sa pwesto at nakapagtala ng 18.75 efficiency. Pagdating naman sa floor defense, nangunguna pa rin ang masayahing si Tang Ponce at nakapagtala ng 5.19 average digs by set. Kaya isang malaking lamang nila itong si Tang dahil sa kanyang mga pambihirang buwis-buhay dive, dahilan upang ma-convert sa puntos ang mga atake. At malamang sa malamang, kahit anong depensa ng Akari ay maaasahan mong nasa likod mo lang si Tang at nagko-cover. At syempre, ang pinaka-importanting role ng kupunan pagdating sa decision making walang iba kundi ang playmaker. Sa puntong ito, nangunguna na ang boss din ng bayan na si Dina Wong sa best setter at nakapagtala ng 4.69 average by set. Pasok naman si Jaja Maraginot at nasa pang-9 siya sa best setter at nakapagtala ng 2.60 average by set. Pero malaki talaga ang inimprove ni Wong under Coach Dante Alinsunurin. Matagal din nila itong hinintay na pagkakataon, kaya isang malaking paghahandaan ng Akari ang mapigilan si Sisi Rondina at gibain ang sistema ni Wong. Pero mukhang lahat naman ng ginagawa ng Chocomucho ay naaayon sa plano nila ngayon. Pero maaasahan pa rin natin ang nakaka-intense at mga makapigil hininga na mga long rallies. Sa kabilang banda, ang Akari naman ay sobra din ang inimprove at isa nga dyan ang pagdating ng 2 lady spikers na sina Justin Hazareno at Fifi Sharma. Pero sa puntong ito, mailalabas kaya ni Fifi ang kanyang pangmalakasang swag sa bakbakan nila kontra sa Chocomucho? Ano sa palagay mo? So that's it! Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching.